Okay. Maraming salamat Brother Melvin at sa umawit yan sila Sister Desiree Flores at ang kanya pong mga anak. Ngayon ay ating pong pag-aaralan ang kaloob ng kapayapaan. January 29, so madapit ng magkatapusan, ano? Sa mga makalangit na dako. Yan po yung ating pong pag-aaralan at ang ating key text ay sa 4:7 ng Philippians. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, aming kapayapaan, nagbibigay sa amin ng buhay. Sa umaga na ito, aming idinadalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami na aming pong maisabuhay ito at kami po nga ay magkaroon at maranasan namin ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa pagdinig na ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa Philippians, at ang kapayapaan ng Diyos ang hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ito ang pinakamaganda, yung pong kapayapaan na nanggagaling sa ating pong Panginoong Diyos. Napakalawak nito at maraming sangay. Yung pong kapayapaan ng Panginoon, siya pong nag-iingat sa puso at isip natin. Bakit? Ano mangyayari kapag nasira ang puso natin? 'Di ba? Napakasakit, 'di ba? No? Heartbroken dahil sa pagkamatay ng minamahal sa buhay. So nakikiramay tayo sa kila Pastor Dipa Lubos, kila Ma'am Mila sa family po nila na namatay ang kanilang anak na si Silver. Kahapon po mag-aalas 3 dahil po sa sakit sa puso. Kapag broken hearted tayo mga kapatid, ang kapayapaan ang kapayapaan ng Diyos ang magpoprotekta sa puso natin para hindi bumigay, lalo na sa ating pag-iisip. Bakit? Kung ang ating pag-iisip, ang ating utak ay mawalan ng kapayapaan, ano sa tingin nyo ang mangyayari? Diba, siyempre mababaliw tayo, di ba? Ang Diyos ang nag-iingat dito. Napakahalaga ng kapayapaan, yung peace of mind. Dahil kung wala tayong peace of mind, talagang ay wasak ang utak natin, windang tayo, at tayo ay hindi magiging matino. So, salamat sa Panginoong Diyos sa kapayapaan na ipinagkaloob niya sa atin. Sinira ng kasalanan ang ating kapayapaan. Yun ang pinakamapait na pangyayari sa buhay ng tao dahil sa kasalanan, yung ating kapayapaan nawasak. Maganda sana ang kapayapaan, ano? Napakaganda na nabubuhay lang tayo na maging masaya. Kaya nga inisip ko, Panginoon, dumating na po kayo, maranasan na namin yung diyan sa langit na bayan, na wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng kalungkutan, puro kasayahan na lang. 'Di ba? Puro relax na lang ang mangyayari. Napakaganda. Hindi ka na kailangan magtrabaho para kumita ng pera, para kumain, para mabuhay kayo, kundi talagang buhay talagang kasama ang Panginoong Diyos. Yun na napakaganda. Pero dahil nasa kasalanan tayo mga kapatid, nasa mundo tayo na makasalanan at wala naman pa tayo sa langit, yung kapayapaan natin ay sirang-sira. Anytime, fragile, di ba? Anytime pwedeng masira ang kapayapaan natin, ma-stress tayo, magkaproblema tayo, mahirapan tayo. Hindi tayo makahanap ng kapahingahan habang hindi nasusupil ang sarili. Pwede pala tayong magkaroon ng kapahingahan kung masusupil natin ang ating sarili. Pansamantalang kapayapaan. O beginning ng kapayapaan na for eternity. Yan, dito sa lupa po pwede. Kapag nasupil ang sarili, hindi kayang supilin ng kapangyarihan ng tao ang mga mapagharing hilig ng puso. Totoo yun, hindi natin kayang supilin. Wala tayong magawa dito na katulad ng mga alagad sa rumaragasang bagyo. So yung puso po natin na maraming hilig na puro pagkakasala ay parang rumaragas ang bagyo, hindi natin kayang pigilan. Pero mga kapatid, sa tulong ng Panginoong Diyos, mapipigilan natin ito. Ngunit siya na nagsalita ng kapayapaan sa mga alon ng Galilea ay bumigkas ng salita ng kapayapaan para sa bawat kaluluwa. Gaano man kalakas ang unos, ang mga bumabaling kay Jesus na may sigaw, Panginoon, iligtas mo kami, ay makakatagpo ng kaligtasan. So, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang bumabaling sa Panginoon na iligtas mo kami ay makakatagpo ng kaligtasan. Ayan. Ito yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Noong nagkaroon ng alon, mga kapatid, nagkaroon ng bagyo sa kalagitnaan ng Sea of Galilee.
At nandoon ang mga alagad kasama si Jesus. Ang mga alagad ay sumigaw na, Panginoon, iligtas mo kami. Yan yung tanging kapayapaan natin, ang tumawag sa ating pong Panginoon. At hindi sila nabigo, niligtas sila ng Panginoong Diyos. Kapag ka ikay nasa alo, nasa karagatan, napakahirap mga kapatid. Naranasan ko yung papunta sa Romblon, talagang dinuduyan ka. Para bagang may iwan yung, pag sinasabi nila, may iwan yung kaluluwa, bagamat tayo yung kaluluwa, para maiiwan yung puso mo sa ere. Parang bumabagsak ka pababang ganun. Grabe, kalakas ng alon pagka ganun, ano? Yung sumakay ka sa Ferris wheel, talagang nasa taas, biglang bababang ganun. Grabe. Yung pagka nandun ka, talagang makakapanalangin ka ng tuloy-tuloy. Pag nandun sa alon. Kaya yung mga alagad, Panginoon, iligtas mo kami. Ang Panginoon iniligtas sila at pinahupa ang bagyo. Ang kanyang biyaya na ipinagkasundo ang kaluluwa sa Diyos ay nagpapatahimik sa alitan ng pagnanasa ng tao at sa kanyang pag-ibig ay may kapahingahan ang puso. Sa pamamagitan po ng biyaya, tayo po ay magkakaroon ng katahimikan. Mananalo ang kapayapaan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon at ng kanyang pagmamahal sa atin, magkakaroon tayo ng kapahingahan. Kaya bakit? Dahil sa puso't isip pa lang natin, sa ating sarili pa lang mga kapatid, meron ng controversy, meron ng labanan na nangyayari. At ito ay hindi natin kaya mapanagumpayan kung wala ang ating pong Panginoong Diyos. Bakit? Dahil ang likas talaga po natin, likas na mayabang, likas na masamang ugali, likas na talagang hindi mo maintindihan kung ano ang pag-uugali ng bawat isa. Hindi mo maintindihan kung ano ang tayo mismo. Kaya mga kapatid ko, yung labanan sa sarili ay napakahigpit. Kaya kinakailangan dito ang isang masugid na panalangin sa Panginoong Diyos, ang paglapit ng mainam sa ating tagapagligtas. Sabi dito sa 5:1 ng Roma, binabanggit po dito na kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Bagamat may matinding labanan sa ating sarili, kaya tayong ipanalo ng Panginoon. Kaya manalo yung kapayapaan. Pwede pala yun. Ano? Kahit na may problema, suliranin, di ba? May maraming mga kinaharap na pagsubok sa buhay, lalo na sa kalusugan pagka tayo ay nagkaroon ng karamdaman, kapag tayo ay nagkaroon ng sakit, hindi po natin naalagaan yung ating sarili, talagang yung kapayapaan ay mawawala sa atin. Totoo yun. Ay marami nang nakaranas siya kapag may sakit ako. Pag may sakit ako, ang isip ko talagang wintang eh. Mahirap mga kapatid kapag tayo ay may sakit. Kaya ako gusto kong maging healthy. No? Ang pagiging healthy mga kapatid, hindi lang doon sa kinakain. Kinakailangan ay gumalaw-galaw din, mag-exercise. Kasi sabi doon sa isang magaling na nag-exercise o nagli-lead ng exercise, ng aerobics, diyan sa AUP, meron tayo pang Adventist na pang aerobics. Ay sinasabi niya, keep moving, eat more plants. Ayan. Keep moving. Kasi pag hindi ka gumalaw ngayon, maaaring hindi ka na makagalaw at ikay ma-stroke na. Gusto mo mang gumalaw, hindi ka na makagalaw. Ayan. Habang gumagalaw pa, gumalaw ka na ng gumalaw. Ayan. Sabi nga sa pag-aaral, pag 8 hours kang nakaupo, hindi na maganda. Kinakailangan ay ikaw ay tumayo. Kaya hindi maganda pagka 8 hours kang nakaupo lang, lalo sa office. Kailangan tumayo. Tumayo rin. Sabi dito sa 32:17, at ang gawa ng katwiran ay kapayapaan, at ang gawa ng katwiran ay katahimikan at pagtitiwala kailanman. So yung pong pagkakontento natin sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kapag hindi tayo makontento at marami tayong gustong gawin, yung kapayapaan ay tumatakas sa atin. Ang kapayapaan na nakita ko dito ay nagmumula sa ating pong Panginoong Diyos. Ang sino mang pumapayag na talikuran ng kasalanan at buksan ng kanyang puso sa pag-ibig ni Kristo ay nagiging kabahagi na makalangit na kapayapaang ito. Walang ibang batayan ng kapayapaan maliban dito. Ano po yung batayan ng kapayapaan mga kapatid? Yung pong talikuran ang kasalanan at buksan ng puso sa pag-ibig ng ating Panginoon. Yaan mga kapatid, ang batayan ng kapayapaan. Talikuran ng pagkakasala, no? Pagkakasala sa Panginoong Diyos, pagkakasala mo rin sa sarili mo dahil sinira mo yung
katawan mo, at buksan ng puso sa Panginoong Diyos. Ayan, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan kapag nandun tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang biyaya ni Kristo na tinanggap sa puso ay nagpapasuko ng puot. Aba, totoo pala yan, ano? Yung biyaya ng puso ng Panginoon na tinanggap natin, nawawala yung puot natin. Pinapawi nito ang alitan at pinupuno ang kaluluwa ng pagmamahal. Siya na may kapayapaan sa Diyos at sa kanyang kapwa ay hindi maaaring maging miserable. Pagka wala kang kapayapaan sa kapwa mo, lalo na sa iyong mahal sa buhay, sa pamilya ay laging nag-aaway at walang pagmamahalan, man nandun yung alitan, walang kapayapaan, di ba? Walang kapayapaan. Pero sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, nawawala yung alitan. Napupuno ang kaluluwa, ang buong buhay natin. Pag sinabing kaluluwa, buong pagkatao natin, mga kapatid. Hindi yan yung parang lumalabas sa ilong at gumagala at buhay pa. Hindi yan. Yung kaluluwa, tayo mismo yun, mga kapatid. Napupuno ng pagmamahal. Kapag ka ganoon, ang puso natin napuno ng pagmamahal, napuno ng pagpapatawad, may kapayapaan pala sa ating sarili habang wala pa tayo sa langit. Habang naghihintay pa tayo kay Jesus Christ, pwede natin matamasa yung kapayapaan na hindi maging mas miserable ang buhay natin dito sa lupa. Yan. Kasi nga naman, kung meron kang kaaway, tingin mo ba payapa ka kapag meron kang kaaway? Lalo na kung kapamilya mo. Yung kaaway mo na kapitbahay mo, pwedeng hindi mo na siya makita eh. Pag sarado mo ng pinto, hindi ka na dumaan malapit sa kanila eh. Pero kung nakaaway mo, sarili mong kapatid, di ba? Magulang mo, ay mahirap yun. O lalo na asawa mo, mahirap yun. Lalo na anak mo, o nanay mo. O mahirap yun mga kapatid. Di ba? Kinakailangan mapuno tayo ng pagmamahalan. At yung puot, yung pong pagpapatawad mapalitan na yung puot mapalitan ng pagmamahalan. At sa ganun, makakamtan natin yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Walang inggit sa kanyang puso. Kapag naiinggit ka din, wala ring kapayapaan diyan. Hindi makakahanap ng lugar doon ng masamang haka. Hindi maaring umiral ang puot. Yung masamang haka, yung lagi kang chismis ng chismis sa kapwa mo, wala ring kapayapaan diyan. Ang pusong kasundo, kung malaman na ikay nagchismis, di wala kang kapayapaan ngayon. Di ba? Bubuligligin ka. Ang pusong kasundo ng Diyos ay nakikibahagi sa kapayapaan ng langit at mapagpapalaganap ng pinagpalang impluensya nito sa buong paligid. Kasi may kinalaman din yung sa health, yung pagiging pagiging at peace, di ba? Kapag stress ka, problemado ka, may kinalaman din sa health yan. Maraming mga health problems ang lilitaw kapag stress ka, problemado ka, kapag galit ka. Kaya kinakailangan, ang gusto ng Panginoon, payapa tayo. All is well. Natandaan ko yung isang palabas, all is well, all is well. Lagi biyanggitin natin yun, no? Sa pangalan ng Panginoon, all is well. Kapayapaan ay siyang ating matamasa, mga kapatid. Ang diwan ng kapayapaan ay mananatili tulad ng hamog sa mga pusong pagod at nababagabag sa makamundong alitan. Na yan. Ano po ang gamot sa pusong pagod? Pagod na sa kakaisip, pagod na sa isip ng problema, kalungkutan, kabiguan, ang magbibigay sa atin ng hamog upang tayo ay mapreskuhan ay yung pong kapayapaan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dito, ang mga tagasunod ng ating pong Panginoong Hesus ay ipinadala sa mundo na may mensahe ng kapayapaan. Sino man sa pamamagitan ng tahimik, walang malay na impluwensya ng isang banal na buhay ay maghahayag ng pag-ibig ni Kristo. Sino man sa salita o gawa ang mag-akay sa iba na talikuran ng kasalanan at ibigay ang kanyang puso sa Diyos ay isang tagapagpamayapa. Yan. Hindi lang mang tayo nakatamasa ng kapayapaan, kundi tayo rin ay tagapamayapa. Paano ka magiging tagapamayapa o peacemaker? Kapag ibinahagi mo ang kaligtasan, ibinahagi mo ang good news, ibinahagi mo sa mga tao na talikuran ng kasalanan at lumapit sa ating Panginoon. Ikaw ay tatawagin peacemaker. At dito maraming mga peacemaker, maraming mga nangangaral. Saludo po ako sa inyo, mga kapatid. Kayo po ay nagiging peacemaker. Nawa, totoong magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating pamilya, sa ating puso't isipan. Pero totoo yun, mga kapatid, no? Pero hindi rin tayo exempted kahit na peacemaker ka, hindi ka exempted sa atake ng kaaway.
Pwede masira ang kapayapaan pa rin kasi nandito tayo sa sanlibutan eh. Kaya be on guard pa rin. Tayo ay nakahanda pa rin sa anumang atake ng kalaban. Kailangan ang kahit anong problema, ay yun pinaka-the best eh. Kahit anong problema, kailangan ang goal mo pa rin kapayapaan. Laging ang solusyon mo papunta sa kapayapaan. Pag ang solusyon mo paghihiganti, pag ang solusyon mo ay pag-rest back, walang kapayapaan dyan. Kailangan laging pipiliin ang kapayapaan sa Panginoon. Magiging payapa ka ba kapag gumanti ka ng masamang salita, ng masakit na suntok? O magiging payapa ka ba kapag pinatulan mo? Dapat lagi tayo nasa peace, yung pinaka-goal natin. Ayan. Kapag ka may mga bagay na gusto tayong bilhin, ang tanong makakamtan mo ba yung kapayapaan dyan na galing sa Panginoon kapag binili mo yung isang bagay na yan? Mas mabuti pang wag na, di ba? Yung iniisip ko bibili ako ng ganito, paano kung ganito, ganyan? Wala kang magiging kapayapaan, baka i-stress ka. Dapat siguraduhin mo muna, di ba? Na kaya mo yung isang bagay na gawin. Ayan. So, sabi dito, at mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawagin mga anak ng Diyos. At sino yung mga mapagpayapa, mga kapatid? Yung mga nangangaral ng mabuting balita. Ayan. At mapapalad ito. Bakit? Ay ba mapapalad pala tayo kapag nangaral tayo? Kasi tatawagin tayo mga anak ng Diyos. Ang diwa ng kapayapaan ay katibayan ng kanilang kaugnayan sa langit. Ayun pala yun. Pumapalibot sa kanila ang matamis na samyo ni Kristo. Kaya kung nagpapakilala ka na ikaw ay follower ni Jesus, pero problemado ka, pero ikaw yung kapayapaan ay wala sa iyo, hindi ka tunay na follower ng Panginoon. Dahil ang follower ng Panginoon may kapayapaan. At alam niyo po ba yung context ng kapayapaan na yan dyan sa New Testament? Matindi yan. Kasi buhay ang kapalit niyan ng mga alagad. Ang mga alagad ay pinagpapatay dyan, mga kapatid. Biruin mo si John, paano nagkaroon ng kapayapaan yan si Juan? Na siya'y nilagay sa Patmos, di ba? Si Pablo, paano masasabi niya yung kapayapaan na yan? Pinatay nga siya. Hmm. Hinahabol siya ng mga Hudyo din. Pero may kapayapaan siya sa tulong ng Panginoon. Ang goal niya, nasa kapayapaan siya. Bahala silang magalit dyan. Bahala silang magdadabog dyan. Bahala silang binabati ko sila ako, basta ako payapa ako. Pas panalo kapag kaganon ka eh. Bayaan ko sila ma-stress. Ikaw, payapa ka. Panalo ka dun. Dahil nasa Panginoon ka. May kaugnayan ka sa langit, ang sabi dito. Kasi payapa ka sa Panginoon eh. Ang kapayapaan ay hindi natin masusumpungan sa sanlibutan. Sige nga, saan mo masusumpungan ng kapayapaan, mga kapatid? Sa pera? Hindi. Kapag naubos yung pera mo, wala kang kapayapaan eh, di ba? Sa sasakyan, kapag nasira yung sasakyan mo, wala kang kapayapaan dyan eh. Oh. Sa asawa mo, pwede rin. Kaya lang pag nagkagalit kayo, wala na rin yung kapayapaan. Hindi sa sanlibutan, walang kapayapaan sa mundo. Tanging sa Panginoon lang may kapayapaan, mga kapatid ko. Sa trabaho, wala rin. Kapag ka naburyang ka na niyan, wala ka na rin kapayapaan dyan. Di ba? Kapag ka ikaw ay laging pinapagalitan ng boss mo, kahit sa negosyo, kapag wala kang benta, wala ka rin kapayapaan. Pero kailangan natin gawin, di ba? Kaya nga, ang antidote sa balisang puso ay ang ating Panginoong Hesus ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa ating pong buhay. Ang halimuyak ng buhay, ang kagandahan ng pagkatao ay nagpapakita sa mundo ng katotohanan na sila ay mga anak ng Diyos. Kinikilala ng mga tao na nakasama nila si Jesus. Paano malalaman ng mga tao na tayo ay anak ng Diyos? Kapag ang buhay natin ay mayroong kagandahan, may kapayapaan sa ating mga puso. Bagamat nakakaranas din ng mga pagsubok, nakakaranas din ng mga suffering, nakakaranas din ng kamatayan sa pamilya. Ito, ang lingkod natin, ang lingkod ng Panginoong Diyos na si Pastor Dipa Lubos at si Ma'am Mila Dipa Lubos ay namatayan ng anak. Ng kapayapaan nawa ng Panginoon ang ating idalangin para sa mag-asawa na ito na bagamat may suffering, no, hindi tayo exempted dito, pero yung kapayapaan ng Panginoon ang mag-ingat sa puso't isipan ng mga kapatid natin ito. At gayon din po patuloy natin ipanalangin yung kapatid ng aking mahal na asawa, si Sister Myrene Villaganas at kung kanyang mahal na asawa si Brother Arvin Villaganas at yung mga lolo at lola na sila'y nag-alaga ng baby. Yung kapayapaan nawa ng galing sa Panginoon
ang kanilang maranasan sa mga oras na ito, mga kapatid. Napakahalaga nito. At idalangin din natin yung kapayapaan sa atin, ano, na matamasa rin natin ito kasi ito yung makapagbibigay sa atin ng aliw sa pamamagitan ng banal na Espiritu habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. At syempre, dalangin ko rin ang bawat isa sa atin maging tagapamayapa. No, hindi lang tagatanggap ng kapayapaan, kundi tagapamayapa. Paano gagawin yung tagapamayapa? Mangaral ng mabuting balita. Ikaw yung maging channel para malaman ng mga tao na si Jesus ay paparating. Maraming paraan para maging tagapamayapa ka. Hindi ka lang din pwedeng, hindi ka lang frontliner na taga-speak. Pwede ka rin taga-support doon sa nag-i-speak, di ba? Sa pamamagitan ng financial, o pwede ka rin na taga-support, pang-transpo, ikaw yung taga-drive, papunta doon. Maraming paraan. O ikaw yung tagatawag, parker, di ba sa jeep, pagsasakay ka, mayroong mga tagatawag. Sumakay na kayo, sakay na kayo, sakay na kayo. O pwede kang ganun. Hindi ka man yung driver, ikaw yung tagapagsakay, ikaw yung tagaturo. Dito may Bible studyhan. Mga ganun ba? Tagapamayapa, mga kapatid. At ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat at patuloy nating sambahin ang ating pong tagapagligtas. Huwag lang tayo mag-stick sa mundong ito, mga kapatid. Dahil sa mundong ito, wala naman talagang kapayapaan. Ang tanging kapayapaan lamang ay masusumpungan natin sa ating pong Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. At pakinggan po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Pagkatapos ay mananalangin tayo dun po sa inyo pong mga kinument na mga prayer requests. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo pong lahat. Say brother and sister round here, it's because we're a family and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in this victory, in this family so near. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Joy tears with Jesus as we travel this earth. For I'm part of the family of God. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From rocks and to reaches, from the weak to the strong. I'm not worthy to be here, but praise God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Joy tears in Jesus as we travel this earth. For I'm part of the family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God.
Amen po mga kapatid. Kayo ba'y nalulugod na tayo kapamilya ng Diyos? Yan ang dapat nating tandaan, ano po. Tayo ay kapamilya ng Diyos, kaya tayo dapat na malugod, ano. At yan ay magkakaloob sa atin ng kapayapaan. Biro mo, kapamilya ka ng Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat, di ka magiging payapa. So tunay na maraming pagsubok dumating sa ating buhay. Tunay na nariyan yung ating agam-agam. Ayan, dahil kasi halimbawa sumusweldo ako ng 100,000 mahigit kada buwan. Bilang nawalan ako ng trabaho, hindi ako naging payapa. Talagang magulo ang isip ko, paano. Hanggang sa lumapit sa Panginoon, binigyan niya ako ng kapayapaan. Ang solusyon, dapat lang palang makontento. Kaya tumutok yung sinabi sa akin ni Pastor na kakontentuhan sa buhay, sa lahat ng bagay. Yan ang solusyon para sa kapayapaan. Kontento, ano po. So yes, may mga malubhang karamdaman. Paano ka makukontento kung meron kang malubhang karamdaman? Isa rin yan sa naranasan ko, no? So paano ako nakontento? One day at a time, mga kapatid. Kontento na ako ron. One day plus at a time, kontento na ako ron. Thank you Lord na agad. Diba? O diba? Yan ang contentment na sinasabi na kapag nasa Panginoon ka, meron kang kapayapaan. Napakaganda ng message na to. Sa totoo lang, ano? Napakaganda. Kapag ka ikaw ay nasa Panginoon, may payapa talaga yung puso. Ba't ka matatakot? We are family. Family. Sino ang kapamilya natin nakakaiyak na nakakatuwa, no? Ang Diyos, ang kapamilya natin. Kaya huwag malulungkot. Masakit ang buhay, malungkot ang buhay, ngunit sa Diyos lamang may kapayapaan. Praise the Lord, mga kapatid. Sama natin sa panalangin yung 25 Bible students ng Tabacao. Ganyan din yun kila Ate Flor. Marami-raming ito na bigyan nila, di sinabi yung bilang, pero yun din ang gamit nila, yung Explorer. Ano po? Napakagandang pang-Bible study niyan. Meron din dito sa Gapan. So yan ay ating marami-rami yung book na nakita ko sa post nila Ate Flor San Antonio. At yan na distribute nyo lahat. Naku po, marami-raming mabibless, ano, sa panalangin natin yan. Ngayon din po ang comfort sa family na Mike and Martha Mamaril na malungkot sa pagkamatay ng eldest son nila. Ay malungkot nga po, no? Sama natin ang family nila Tata Cesar and Heidi De Leon ang sinasagawang Bible study. Sige, sama rin po natin. Ayan, sige po. Sino po namatay sa Kuya Monching, si yung anak daw po nila na may sakit sa puso. Hindi natin alam kung ilang taon, pero yung anak daw nila yung namatay, nila Pastor de Palubos. Nagpapasalamat po ako, sabi ni Ate Bebe Maricel Velasquez, na bumuti ng pakiramdam ni Michael. Praise the Lord po. Pasama po ako sa panalangin na sana po mawala ang hilo ko. Si Ate Sally Sanchez. Sige po, Ate Sally Sanchez. Pasalamat po galing sa pinsan ko na si Marivic na karating sa ligtas sa Saudi. Ay, amen, ano po. At salamat sa pag-iingat ni Lord. Yan, amen po. At Ate Resbeb Medin Peligro Kataw, pray din po good health sa mga anak ko, Pastor Hara and Cory. Sige po, sama natin po si Hara and si Cory, good health, ano po. Let's pray po, mga kapatid. Sama-sama natin panalangin natin ang bawat isa. At habang kayo nakapikit, ibulong nyo rin sa Panginoon na ipanalangin nyo rin po ako, ano po. Para it's a tie, sabi nga, di ba? Okay, let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa umaga na ito na muli nyo kaming binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, na maliwanag ang aming mga puso at isipan na kayo ay nariyan at ang inyong mga pangako ay hindi napapako. Salamat at kami member ng inyong family, kung saan ang kasama namin sa aming pamilya ay ang Diyos na manlalalang at pinakamakapangyarihan sa lahat, kung saan hindi kami dapat matakot at magkakaroon kami ng kapayapaan. Salamat sa kaloob po ninyo na ito na kapayapaan na nagbibigay sa amin ng peace of mind, ano man ang pagsubok na pinagdaraanan namin sa aming buhay.
Dalangin po namin na patuloy nyo kaming hikayatin at ilayo kami sa mga tukso ng kaaway upang kami makapanatili po sa inyo. At para nang noon ang mga gumugulo sa aming isipan ay aming makalimutan. Bagkus mag-focus lamang po kami sa inyo upang ang kapayapaan sa aming mga isipan at puso ay magpasang araw-araw at mawala ang aming stress sa buhay. Maraming salamat sa inyong gabay at patnubay sa bawat umaga. Patuloy na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy nais din po namin isama sa panalangin unang-una ang 25 Bible students ng Tabacao na kung saan ay kanilang sabay-sabay na pinangangaralan gamit ang book ng Explorer. Ngayon din aming sinasama sa panalangin kasama ang mga kapatiran na gumagawa dito sa Tabacao at kasama na rin sa San Antonio sina Ate Flor na kanilang nabahagian ng Explorer book. Maging kanila man itong kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala, mga hindi kakilala, ibigay niyo po ng karunungan na maunawaan nila ang kanilang babasahin, ang kanilang pag-aaralan upang sa ganon makita nila ang liwanag na nagmumula po sa inyo, makita nila ang pangako na inyong ibinibigay sa kanila at maramdaman nila ang inyong pagmamahal. At nais din namin isama sa panalangin sa pagpapatuloy ang comfort sa family na Pastor De Palubos at ni Ma'am Mila sa pagkawala ng kanilang anak. Alam namin na malungkot mawala ng anak, ngunit alam namin na nariyan kayo para kami ay comfort. Alam nawaan namin na sa inyong pagbabalik magkikita-kita po ulit kami. Wala kung saan wala ng sakit, wala ng paghihirap at wala ng kamatayan. Salamat sa comfort na inyong pinagkakaloob sa amin. Kasama rin namin sa panalangin ng comfort sa family na Magro at Villaganas family sa pagkawala ng kanilang baby. Patuloy na i-comfort ng pamilya po na ito. At kayo din ang family nila Mike and Martha Mamaril. Alam namin na tunay na malungkot po mawala ng panganay na anak. Ngunit sa tulong po ninyo may comfort po ang pamilya mag-asawa na ito kasama na kanilang buong pamilya na lubos silang samahan sa araw-araw. Ipaunawa ang tunay na kahalagahan ng buhay ay patuloy na kanilang maunawaan. Ipagkaloob po sa kanilang mga pangangailangan ang pagmamahal na nagmumula po sa inyo. At sila ay patuloy na maghanda, magtiwala sa inyo hanggang sa nalapit ninyong pagdating. At muli nila makita ang kanilang panganay na anak, kanilang mayakap kasama ninyo papakit yan sa langit na bayan. Sa pagpapatuloy nais din namin isama sa panalangin ang family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, kanilang Bible studies. Alam namin na kayo ang gumagabay sa kanila. Ang Holy Spirit nawa ang gumabay patuloy sa kanilang araw-araw na buhay. Makita nila ang liwanag na nagmumula sa inyo. Madama nila ang inyong pangako ng pagmamahal at tumanggap sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Kasama din po namin sa panalangin ang pasasalamat ni Ate Bebe na ang kanyang apo na si Michael ay maganda na ang pakiramdam. Patuloy niyo po siyang samahan at patuloy na pagalingin kalakasan ng pangatawan ng dalangin namin sa kanya sa bawat araw. Gayon din ang panalangin ni Ate Sally Sanchez na alisin niyo po ang kanyang pagkahilo sa umaga na ito upang sa ganun siya ay maging maginhawa ang kanyang pangatawan sa buong maghapon at siya ay inyong lubusang pagalingin at palakasin sa bawat araw. Amin din sinasama sa panalangin ang pasalamat ng pinsan ni Sister Resbeb na si Marivic kasi ay naingatan niya po sa kanyang travel papunta sa Saudi. Siya po ingatan niya po patuloy doon araw-araw sa kanilang trabaho at naway patuloy niya kayong samahan niyo po siya sa kanyang pang-araw-araw po ang buhay. Makita niya palagi na kayo ang nag-iingat sa kanya sa malayo sa kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy nais naming isama sa panalangin ng good health sa mga anak ni Medin Peligro Kotao na sina Hara at si Cory. Naway ingatan sila sa araw-araw nilang pamumuhay na huwag silang magkaroon na malubhang karamdaman at higit sa lahat mabantayan nila ang kanilang kalusugan gaya ng itinuro niyo po sa kanila at gayon din makita nila ang tunay na Diyos na nagmamahal
sa kanila ano pa mang oras ng kanilang buhay. Ingatan din po sila na mapalayo sila sa mga tukso ng sanlibutan na ito. Sa ganun sila ay patuloy lamang na tumingin at magtiwala po sa inyo. Isang Diyos na buhay, ang aming manlalalang, ang aming tagapagligtas. Walang ibang aming Panginoong Hesus na si Jesus Christ. Ay din aming patuloy na sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na magta-travel sa katapusan, si Ma'am Karin at ang kanyang mga kapatid. Patuloy niyo naman pakalmahin ang dagat para hindi sila ay maging comfort sa kanilang pagta-travel. At ganyan kasama namin sa panalangin ng lahat ng Bible students sa aming mga nasasakupan dito sa Gapan, sa San Antonio, sa Tabacao at sa lahat na iba pang lugar, sa General Tino, pati rin ng mga church planting sites. At namin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga family na nakikinig ngayon. Ingatan po ang aming maghapon. Kayo nawa ang manguna sa aming pag-iisip, pananalita at maggawa. Maiwasan namin ang mga galit sa isip, pananalita at sa puso. Gayon din ang pag-usapan ng aming kapatiran. Gayon din maiwasan namin ang hindi magandang asal sa iba na kami gumaganti kapag kami sinasaktan. Alam namin itong mga karakter na ito ay hindi makapapasok dyan sa langit na bayan. Kinais namin itong alisin. Samahan niyo po kami sa araw-araw naming pamumuhay. Sulit din namin sinasama sa panalangin. May mga karamdaman si Nanay Fina, si Tatay Rudy, si Michael Torrelia, Maribel Agustin, si Heidi De Leon, at ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Kuya Arman Reyes, Brother Reynaldo Eusebio, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Kilantang, Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Montigamboa, si Marilita, si Dayan, si Pichi, si Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Gorquina, si Aris, si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagpapagaling at nagtitiwala sa inyo, Sister Janet Untivero, Gina De Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po na ito, Ama, ang ilan sa kanila nagpapalakas, nasa recovery period, ang ilan sa kanila ay malubha ang kalagayan, ngunit lahat kami, Ama, nagpatitiwala po sa inyo at nangahawak sa inyong mga pangako. One day at a time ay kami po ay nagpapasalamat sa kagalingan at buhay na binibigay niyo sa amin, na kung saan may papakita namin sa aming mga mahal sa buhay na kayo tunay na buhay at nagbibigay ng aming pangailangan at pagmamahal. Patawad po kung kami man hindi namin maibalik ang inyong pagmamahal sa amin, ngunit kami ay willing na magbago na aming karakter. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli ay good morning sa lahat. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga 36 prayer warriors sa umaga po na ito. At marami pa mga viewers kanina na nakita ko. Sa mga hindi ko na bangbati, good morning po sa inyo. Sister Elizabeth Erese, Sister Medin Peligro Katao, welcome po sa pagbabalik dito sa Discipleship Ministry. Patuloy kayong ini-invite. Oops, hindi po ako nag-i-invite sa inyo at hindi rin si Pastor. Si Jesus ang nag-i-invite sa inyo. Dahil dito sa ating devotional tuwing umaga, connected tayo kay Jesus. Tayo mabibless sa bawat umaga. Tayo ay mariremind pagkat tayo makakalimutin. Tayo marirevive pagkat tayo mga natutulog at tinatamad-tamad. At higit sa lahat, ang blessing sa bawat umaga ay turamdam natin. Ano po? Tito Salvado and Sister Janet, good morning din po sa inyo. At meron pong isang pangalan na nakita ko kanina dito na si Kuya Melchor, good morning po. At si Sister Dang de la Cruz. At sino pa? Brother Jesus Bundal Jandre, magandang umaga po ulit sa inyo. No? At meron pa akong nakitang na-miss dito kanina. Ay, nawala. Nasa cellphone ko data. Hindi bali. Sa lahat ng bagong nag-comment na nakikinig dyan sa background, good morning po sa inyo. Bukas ulit, patuloy tayong magdalanginan, patuloy tayong makinig sa mga salita ng Panginoon at tumanggap ng kanyang pangako. God bless po sa bawat isa.